Wala pong kamot ulo si Presidente Duterte. Kapag may nangyari, ang prioridad ang mga Pilipino. Wala siyang pakialam kung saan kukunin ang pera, pero nung tayo sinalanta ng COVID, ang sabi niya, kumuha ng eroplano. Lahat ng mga Pilipinong mga manggagawa sa abroad, pauwiin, dahil alam ko, wala naman sila magagawa dun sa mga iba't ibang bansa kung naroon sila. No? Well, nung panahon po ni Presidente Duterte, dahil may pangangailangan ng taong bayan, umutang sila dahil gusto nilang kurakutin. Nakita naman natin, no, kung magkano yung na-deliver ng mga Marines doon sa mga congressman, mga senatong, at dyan mismo sa Malacanang. 805 billion ang kanilang idiniliber. Yung sinasabi ni Zaldico, 100 billion ang insertion at nag-deliver siya ng 25 billion dyan mismo sa presidente nating Bangag. Obviously po, umuutang sila para ibulsa nga mga pera na nautang, pero tayong mga Pilipino ang magbabayad. Ang pangungutang na limpak-limpak na salapi, binubulsa ng mga hinayupak sa gobyerno ngayon. Kung may isang bagay kayong babaguhin sa panahon ni PRRD, ano yun at bakit? Well, sana hindi nangyari ang COVID. Kasi kung hindi nangyari ang COVID, talaga naman pong naging upper middle class country na tayo sa Pilipinas, no? Kaso hindi naman natin pinili na nangyari yan, no? Talaga yung trajectory natin bago hinagupit tayo ng COVID, talagang umaarangkada na yung ating paglago bilang isang bansa, no? So panandaliang tayo ay natisod nung panahon ng COVID, pero yan naman ay nangyari din sa buong daigdig. So yan po talaga yung isa na kung po pwedeng mabago, sana mababago. Attorney, di ba nandun kayo sa panahon ni Pangulong Duterte nung hinarap yung COVID? Ngayon, humaharap naman tayo sa isang crisis din, yung gera sa Middle East. Ano pinagkaiba na nakikita ninyo sa mga balita at saka nung panahon ni Pangulong Duterte? Unang-una, wala pong kamot ulo si Presidente Duterte. Kapag may nangyari, ang prioridad ang mga Pilipino. Wala siyang pakialam kung saan kukunin ang pera, pero nung tayo sinalanta ng COVID, ang sabi niya, kumuha ng eroplano. Lahat ng mga Pilipinong mga manggagawa sa abroad, pauwiin, dahil alam ko, wala naman sila magagawa dun sa mga iba't ibang bansa kung naroon sila. No? So wala po yung saradong airspace, wala po yung saan kukuha ng pera. Ang sabi niya, humarap kayo ng pera, ibalik dito mga OFW, dahil mga OFW, yan ang dahilan kung bakit lumulutang ang ating ekonomiya. No? Napakalaking pagbabago po yan doon sa isang tao na malinaw ang pag-iisip at merong tunay na pagmamahal sa bayan, na yan po ay si Rodrigo Roa Duterte, at doon sa isang bangag na hindi talaga alam ang gagawin at wala sa tamang pag-iisip. Attorney J. Guevara nga po pala, ano po, total na pag-usapan na yung COVID. Simula ho nung umupo si Pangulong Duterte, ilan po yung utang ng Pilipinas hanggang sa matapos si Pangulong Duterte? Well, hindi ko po alam kung ano yung suma total, no? Kasi hindi ko naman memoryado yan. Pero ang sigurado ako, napantayan na ng 4 na taon ng administrasyon ni Marcos ang inutang ni Tatay Digong. Ang pagkakaiba, inutang ni Tatay Digong yon dahil nga sa panahon ng COVID na kinakailangan pauwi ng mga Pilipino at bumili ng mga kung ano-anong mga bagay medikal, no, para nga maisalba yung buhay ng mga Pilipino, no. So nakikita natin na bagamat umutang si Tatay Digong, yung halos sa kaparehong halaga na ay nautang na ng Marcos administration, pero yung inutang ni Tatay Digong napunta sa pangangailangan ng mga sambayan ng Pilipino noong panahon ng COVID. Attorney, Master Judea, no? Regarding dito sa mga kababayan natin dyan sa Middle East, no? Kung halimbawa, si Pangulong Duterte pa, ang presidente, kasi parang blinded sila ngayon, di alam ang gagawin eh. Kung halimbawa si Pangulong Duterte, sa tingin nyo, ano kaya yung pinakamabilis na aksyon para matulungan ang ating mga kababayan dyan sa Middle East? Unang-una tatawagan yung si Lucio Tan. Lucio, kailangan ko yung aeroplano, ibabalik natin mga Pilipino natin. Ganun kadali naman yun eh. Magbabayad ng gobyerno, akong bahala dyan, okay, paliparin mo yan. Tapos kung sasabihin nila na saradong airspace, humanap ng Karatig Airport na bukas dahil meron naman bukas dyan. At kumuha ng mga bus at dalhin yung mga Pilipino doon sa bukas na airport ng sa'y makauwi.
Pero dito po talaga, ang nakita nyo naman ng gawain nitong administrasyon nito, palibasa, busy pagsisinghot ng kung ano-ano, hanggang ngayon, nandoon, nag-aantay ang mga Pilipino, at ang nakakahiya, ang mga tumutulong pa, yung mga karatig bansa natin, gaya ng Singapore, na sila na nagsasakay sa mga Pilipino para makauwi. Ayun, Hindi idea, po mangyayari yan sa panahon ni Duterte. ayun, Hindi. idea na po yun para sa gobyerno na po pwede nilang gawin yun. Pero eto, may tanong lang ako sa inyo, attorney. Kasi noong unang flow ng nitong problema dyan sa Middle East, may mga media kasi na parang nag-ano siya credit grabbing nitong mga pagpapauwi ng ating mga OFW na keso, ito ay inisyatiba ng gobyerno, pero yun daw po ay tulong ng gobyerno ng Middle East. So nabulgar po yan dito. Binulgar po ng isang OFW na natulungan galing sa Middle East. Ano po ang reaction nyo doon? Talaga mambubudol naman talaga itong Marcos na ito eh. Kaya naman naging presidente yan, budol king talaga yan eh. No? Akala natin sasalba niya ang imahe ng kanyang pangalan, pamilyang Marcos, no? Pero hindi, mas matindi pa pala. At least yung ama niya ay walang bisyo, no? Siya may bisyo. Pero nabalitaan ko nga yan, nakakahiya po yan na wala nang ginawa para sa mga OFW. Nagkikredit grabbing pa doon sa tulong na ibinigay ng mga dayuhang gobyerno gaya ng UAE at ng Singapore. Siguro dapat na ginawa dyan, nagpasalamat na lang siya. Dahil alam mo yun, pag inangkin niya yung credit, parang pinagkaitan pa niya ng recognition yung gobyernong dayuhan na tumulong na sa ating mga mamamayan. Hindi na nga nakakatulong, talagang hindi pa nagpapasalamat doon sa nagbigay ng tulong sa ating mga kababayan. Attorney J. Guevara ulit, mabalik tayo ulit dun kanina kasi tinanong ko kanina kung magkano yung utang ni Pangulong Duterte simula nung una hanggang sa umalis siya sa pwesto. Ngayon po kasi nasa 8.5 trillion na po ang utang ng Pilipinas. 18 pala. 18.5. Ano po bang pinaka matinding dahilan ng isang administrasyon na para umutang siya ng ganito kalaki ngayon katulad nitong nangyayari sa bansa natin? Well, noong panahon po ni Presidente Duterte, dahil may pangangailangan ng taong bayan, umutang sila dahil gusto nilang kurakutin. Nakita naman natin, no, kung magkano yung na-deliver ng mga Marines doon sa mga congressman, mga senatong, at dyan mismo sa Malacanang. 805 billion ang kanilang idineliver. Yung sinasabi ni Zaldico, 100 billion ang insertion at nag-deliver siya ng 25 billion dyan mismo sa presidente nating Bangag. Obviously po, umuutang sila para ibulsa nga mga pera na nautang, pero tayong mga Pilipino ang magbabayad. Alam niyo po, ginawa rin niya ng ama niya. Kaya siyempre, kung anong puno, yan din ang bunga. Kung naalala nyo, nagpatayo ng nuclear plant yung Marcos Sr., inutang, pinabayad sa mga Pilipino, pero ang komisyon napunta sa kanya at dun sa kanyang crony na si Herminio Dicini. So nauulit lang po ang kasaysayan, ang pangungutang na limpak-limpak na salapi, binubulsa ng mga hinayupak sa gobyerno ngayon. Attorney, si paring RJ po. Sa tingin nyo, Yes, RJ. bakit ayaw ni Bongbong Marcos na tulungan yung mga Pilipino o parang nahihirapan siya na magkusang tulungan yung mga Pilipino? Ayaw niya bang mabawasan? Sa totoo lang, yung sa pera totoo niya? lang, ang tingin ko, wala siya sa lucid interval. Alam mo yung lucid interval, technical term yan, legal term, na wala sa tamang pag-iisip. So sa tingin ko, matindi na yung pagsisinghot niya ng pulburon na hindi na niya nalalaman kung ano nangyayari sa kanyang paligid. He is not in touch with the reality anymore. Wala siya sa lucid moment. Wala siyang lucid interval. Nasa sariling mundo. Kaya habang lahat ng ating mga karatig bansa ay nagkukumahog na iuwi ang kanilang mga kababayan, si Marcos Jr. ang masasabi lang niya, magtago na muna kayo dyan at maging ligtas. Kasi parang ang lumabas nung nakaraan, imbis na tulungan para mapauwi Pilipino, nag-report lang siya sa mga kababayan natin para siyang reporter. Oo nga ewan ko ba, ang reporter pa, buti yung mga reporter dyan, gaya ng mga reporter ng SMNI, hindi binabasa ang report. Siya nagbabasa pa ng teleprompter. Magre-report na nga lang, naka-teleprompter pa. Attorney, may tanong lang ako regarding sa nabanggit nyo kaninang maleta. Anong take nyo dito sa mga ex-marine na ito? Kayo, abogado kayo, alam nyo kung ang isang tao nagsisinungaling o ano. Dito sa mga sundalo na to, ano po ang take nyo?
Well, unang-una, mga sundalo yan. Whether active or hindi, sundalo yan. Yan ay mga tao na inalay na talagang buhay para sa paninilbihan sa ating bayan. So bigyan naman natin sila ng respeto, no, na hindi yan magsisinungaling. Pangalawa, yung mga siniwalat naman nila ay kumpleto ng mga ebidensya. May mga larawan, may mga eroplano, alam natin ang serial number ng eroplano, alam natin ang serial number ng mga helicopters, nandyan ang mga addresses. Lahat yan, pwede talagang ma-verify kung magkakaroon talaga na honest to goodness na kagustuhan na imbestigahan yung kanilang mga paratang. Pero ngayon, nagkakaroon nga ng investigasyon, hindi doon sa katotohanan ng sinabi ng mga Marines na ito, kung hindi, investigasyon para litisin at ipakulong itong mga Marines na ito dahil sila nga ay nagsisiwalat ng katotohanan. Yan ang pong nangyari ngayon sa ating bayan. Yung mga nagsasabi ng katotohanan ang siyang susupilin ang kanilang karapatan para malahik pananalita dahil nais silang pagtakba ng katotohanan na talagang super-duper corrupt na itong gobyerno nito at wala ng karapatan na manatili sa gobyerno.